Magandang hapon po sa ating lahat. Today is our Bible study po. So, napaka-bless ko mga kapatid, mga kaputol. Kasi, verses ng aming bagong pulpito. Ang ganda po sa inyo. So, ang ating Bible study po din po ay ang topic natin kung paano natin harapin ang mga distractions sa ating mga buhay. Ito ay halukayin natin sa mga Bible verse na mga taga-Peso, chapter 6, verse 10 and 18. Ito po yung text ko na tatalakayin natin. Babasahin ko ito sa verse 10 muna. Sa katapusan, mga kapatid, pakatibay kayo sa Panginoon at sa Kanya makapangyari ang lakas. 11. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga lalang ng Diablo. Yan po magiging topic natin today. Paano natin malalabanan o harapin ang mga distraction ng ating mga buhay. Hindi po lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, na sa bawat taon, bawat araw, bawat linggo ng ating mga buhay ay napakaraming balakid. Maraming hadlang tulad ng mga circumstances sa ating mga buhay, temptation, pagsubok, prosecution, alalahanin ng ating hinaharap sa ating buhay. Lalo na po sa buhay Kristiyano, di ba? Marami tayong pagkakataon na harap tayo talaga sa sitwasyon na pwede tayo manghina, na pwede tayo matukso, pwede tayo mawala ng gana, pwede tayo mag-burn out sa pagbabasa ng Biblia o sa pagsamba at panalangin at marami pang iba. Hindi mo ibig sabihin, may papasok, di ba? New Year na, 2026, ay wala na tayo makakasalubong ng mga distractions sa buhay natin. Ang dapat natin gawin, mga kapatid, ito yung ating paghandaan at pag-aralan kung paano natin labanan at harapin ang mga pagsubok o distraction ng ating mga buhay. Now, balik po tayo sa ating topic kung paano natin may iwasan ang distraction sa ating mga buhay. Meron tayong tatlong mga katotohanan. Number 1 po. Ang una po ay dapat meron tayong tatag at tibay ang pananampalataya sa Diyos. Basahin natin sa Efeso 6:10. Sa katapusan, mga kapatid, sabi niya, pakatibay kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihan na lakas. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatayo laban sa mga lalang ng Diablo. Ito ay sapagkat ang ipagtungkulin tayo, hindi laban sa laman at tubo, subalit laban sa mga panunuan, laban sa mga kapamahalaan, laban sa mga kapangyarihan, sa kadiliman, sa kapanahunan ito, at laban sa espiritual na kasamaan sa mga dako ng kalangitan. Now, ang Diablo, mga kapatid, hindi natin nakikita. Hangad niya, nais niya, vision niya, na tayo mga anak Diyos ay magiging talunan at bumagsak at masira at sinisira pa ang katatagan ng ating pananampalataya, ng ating pamilya, ang ating ties sa Diyos, na mismong ating bibili at ang ating mismong pag-ugali o attitude. Gumagawa siya ng iba't ibang taktika para tayo ay mag-distract. Maaari ito ay lukso, alitan, o hindi pag-uunawaan, material at ambisyon. Nagagalit ang Diablo, mga kapatid, kapag sumasampalataya sa Diyos. Diba? Kapag nanalain tayo ng Diyos, kapag magpuritan, kapag sumasampalataya sa ating Panginoon, ayan. At lalo-lalo na kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, nagagalit siya. Kaya gagawin niya ang lahat ng paan para mahila tayo na ilayo sa Diyos. Lagi ko rin sinasabi na ibalit na katamang kita ng dating tamo. Sa verse 10, sa katapusan, mga kapatid, at pakatibay kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihan lakas. Bilang pagwawakas, pagkatibay tayo sa kalakasan, galing sa Panginoon, kaya dakilang kapangyarihan, ang ating tibay, ang ating tatag, ay galing pala sa Panginoon. Amen. Hindi magtatagumpay
ang ating pananampalataya, tuloy, hindi magtatagumpay kung nagagaling lang sa amin. Ang sarili natin sarili, sarili pagkakatiwala, sarili lakas, sarili talino at abilidad. Kailangan kumapit at magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang tanging lakas at mas lalo tayo magpapakatibay sa Kanya sa ganitong sitwasyon na nakakaalas tayo. Ito naman, si Satanas mga kapatid, ay hindi siya tumitigil at bumubulong na hindi tayo matibay. Subalit, huwag tayo maniwala na hindi tayo matatawag o hindi tayo tutulungan ng Diyos. Huwag mo tayo maniwala sa mga sit-sit ng Diablo. Sapagkat ang Diyos ang ating kalakasan. Sabi po sa Psalm 73:26, manghina man ang ating katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang aking kailangan. Magpakailanman. Amen. At sinasabi po sa Pilipos 4:13-15, papakanin natin harapin ang distraction sa ating buhay. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob ni Kristo sa akin. Gayun man, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking paghihirap. Alam naman ninyo ang mga taga-Pilipos na kayo lamang inyasang tumutulog sa akin, mga pangailangan ng ibalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang na nangangaral ng magandang balita. Kaya po kasi, di ba sinasabi kanina sa number 1, sabi niya, dapat mayroon tayong kataw at tibay ng pananampalataya sa Diyos. Kailangan natin na mapagdalahin natin ito. So number 2, huwag mag-focus sa mga nakikita natin o nakakapaghina sa atin. Pagkus sa Diyos tayo mag-focus. Marami po distraction sa ating buhay pananampalataya. Pero huwag tayo mag-focus dito. Huwag mag-focus sa mga discouragement. Kundi sa Diyos lamang. Okay. Bulit. Okay. Magkasap na lang ako. Ito. Sa number 2, sabi niya, huwag mag-focus sa mga nakikita natin na makapagpapahinga sa atin, mag-focus sa Diyos tayo mag-focus. Sinasabi sa Efeso 6:12-13, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa pinuno, sa mga tagapagmamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan nito, at takbong spiritual na kasamaan sa ipapawid. 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pagdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay at kaaway, upang pagkatapos sa labanan, umatatag pa rin kayo ng mga tayo. Amen. Ang ating mga kaaway, hindi tao kapatid. Ginagamit lang ng kalaban natin ang mga tao. Pero isa siyang espiritu na bahay. Kundi mga pinuno na may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliman. Sa mga buong spirito na masama, kung kumikil sila, ginagamit nila ang hindi anak ng Diyos. Ginagamit ang nakakatukso, mga mata at laman, at pride of life. Kaya po ang sinasabi sa Efeso, chapter 2, verse 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw masakot sa Diyos. Mayroon palang children obedience, hindi sumusunod. Prinsipe is baka, children obedience. Na ang gumagawa kumikilo sa kanilang buhay at even process ng mga bata kayo na hindi sumusunod na nawawalan na sila. Friends of the power of the air. Nagpapalakas sila ng pwersa at taktika para ang anak ng Diyos ay hindi makapagpok sa Diyos, kundi sa tukso, paningin. Diba? So, kailangan natin gawin mga kapatid, kailangan natin mag-focus kay Lord. Ayan. At ang mga sinasabi ng Biblia nito, ang sinasabi ng Bible ito ay ating gagawin. Kasi sinasabi sa Santiago 4:7-8, pasakot na kayo sa Diyos, natapot, magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Mga linis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan, at naisayin ninyo ang inyong mga puso, kayo mga may dalawang akala.
At paano natin malalabanan ito mga kapatid? Sinasabi sa Efeso 4:27-29, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kundi, ang magnanakaw ay huwag lang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sarili ng buhay at makatulong sa mga nangangailangan. 29, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi yung mapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Amen. Isang paraan mo, huwag bigyan ng tuwang si Diablo dito sa atin. Sa 1 Pedro 5:8-9, yan, basahin natin. Maging handa kayo at maging mapagbantay. Ang Diablo ang kaaway ninyo ay parang leong umaakungal at ala ang higit. Naghahanap ng nasisilayan. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya marami pong distraction sa ating pananampalataya, pero huwag tayo mag-focus dito. Huwag mag-focus sa mga discouragement, kundi sa Diyos lamang. Sa aking experience sa buhay, habang ginagawa ko itong mensahe mga kapatid, alam niyo ba, habang ginagawa ko, ang daming distraction sa buhay ko. Sa oras na yun, tatantay pa ko lang tayo. Ang daming distraction sa buhay ko. At totoo, yung kanina yung children, yung sila obedience. Grabe yung pinagdaanan ko doon. Hindi ako nagpa-distract, tuloy-tuloy lang ako sa pagtungan ng mensahe. At alam ko gawa ng kalaban yun. At praise the Lord, nalagpasan ko. At malalagpasan ko pa rin. Hindi pa sila tapos. Pero kakabot ako sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At patuloy ako mag-pray. Like, sa distraction ng ating buhay. Sinasabi sa Colossus 3:2-4, ang mga bagay na paglangit ang isa-isip ninyo, kundi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at inyong tunay na buhay na natalo sa Diyos lamang. But praise God, sa buhay ko na po, kung yung dating Riyad na nakilala nyo, pakilat sa akin, nung nag-aaral sa akin, mayakan lang ba ako? Pero dahil tinanggap ko na si Lord, naging bagong Riyad na po, hindi pa yung nakas sa bagong spiritual Lord. Ito na yung buhay na pinakatatago-tago na lumitaw dahil kay Lord lamang. So, ang papuri ko para sa Diyos lamang. So, meron po tayong kwento. Ayan. Meron kwento na isang member sa church sila. Member, at sinabi sa pastor, sabi niya, Pastor, sabi niya, gusto ko na akong magpaalam. Ayaw na niya mag-church. Tapos, bakit? Sabi ng pastor. Ang sagot ng member, konti lang po kasi ang tao eh. Hindi nakikinig, hindi mga tapat, walang kooperasyon, masyadong maingay. Maraming bisyo ng mga nag-aate. Marami akong hindi magandang nakikita sa aking paligid, pastor. Sabi naman ng pastor ito, walang problema, kapatid. Ngunit, bago ka umalis, kumuha ka muna ng baso, punuin mo at ipapang sa plato. At lumakad ka at umikot sa church. At bumalik ka dito na walang natatapang tubig sa plato, sabi ng pastor. At ang magawa ng member, sabi ng pastor, wala kang masaya. Walang nasayang na tatapon na tubig mula sa baso ang plato. Tanong ng pastor, paano mo ito ginawa? Ano sikreto mo, kapatid? Ang sagot ng member, nag-focus lang po ako, pastor, sa tubig, sa baso, at sa aking dinadaanan. Hindi ako nagpa-distract sa aking mga nakikita. Sagot ng pastor, very good. Diba? Ganun din ang buhay natin. Sa Panginoon, kung mag-focus lang tayo sa Kanya, magagawa natin maayos ang ating tunay na paglilingkod sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Na hindi nakapokus sa anumang distraction ng buhay sa paano po natin harapin ang mga distraction na pinagdadaanan natin kung nakikita natin. Sinabi nga sa number 2, huwag mag-focus sa mga nakikita, kundi
focus lamang tayo sa ating Panginoon. So number 3 na po tayo. Isuot natin ang ating spiritual na panangga upang manatili tayong nakatayo, hindi napupuwal at matatalo. Ang problema sa ating ibang Kristiyano dito, maibang panangga pa rin sinusuot may foothold nila sa kanilang mga katawan. Tulad ng mga bahay paniniwala, mga puso yan, mga tawas-tawas, kung isa yung mga anak nila, doon sila nag-brace. At hindi yung buo tiwala nila kayo. Dahil andyan pa rin yung paniniwala nila mula sa kanilulupan nila, sa kanilang matatanda, sa kanilang na-experience doon, at hindi galing sa otoridad mula sa Biblia. Sa 2 Timothy 4:3-4, sapagkat darating yung panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susunduin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng makapagpaturo ng walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na nila maririnig sa katotohanan sa halip, ay ibabaling nila ang kanilang pansin sa katang-isip. Yun nga po sinasabi ko nila. Nasa Biblia pala yun. Ang preso po ng kaaway, kapatid, hindi magdadala ng mga simbako, ganyan, sinakakalam doon. Ang mga nagsasabing Tagalog, yung pera uso. Diba? Pera uso, na napatangyayat ka, ikabrugos, ba't yung puso ka? Gato kaya? Diba? Kaya po kailangan kayo na itong magkagsabi na yan. Alam niyo, magiging panangga natin sa mga evil forces na yan, sunod lamang natin yung ang tinatalakay natin doon mamaya. Sa Ephesians 6:11, ipigkis sa inyong biwang si Troy ng katotohanan at isuot sa dibdib ng baluti ng kapiliran. Isuot ninyo ang sandalias na paghiringanda sa pangangarap ng ugalang balita, sa kapayapaan. 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyak ng palasok ng diabo. Thank you, Lord. Spiritual battle yan, nag-reveal yan. Tandaan natin ang ating pananampalataya ay maraming distraction. Mayroon din sa pag-iisip, malakas yan. Sa desisyon, ano ba ang dapat natin isuot para mapagtulpayan natin. Tayo bilang mga Diyos, hindi tayo matatalo ng mga distraction ng ating mga buhay. Tandaan natin yung mga verse na yun. Ito pa, Ephesians 6:14 and 18, verse 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ninyo ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi salita ng Diyos. Ang lahat ng ito gawin ninyo na may panalangin pagsama. Manalangin kayo sa patnupay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy sa ipanalangin ang lahat ng hirang ng Diyos. Ikaw mga kapatid, ano mga palangga na dapat natin suot bilang anak ng Diyos? Number 1, sinturon. Kanina. Sinturon, ito siya literal. Isa siyang katotohanan. Yan. Katotohanan, isusuot natin lagi kasi kailangan natin iyon. Number 2, baluti. Ibig sabihin sa katuwiran. Marami po tayong kaibigan. Marami tayong pagkilala na hindi matuwid. Diba? Kailangan po natin na hindi tayo patalo sa kanila. Dapat natin galing-galing baluti na yun na parang bracelet sa ating katawan yun. Sandalias, pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita, ng kapayapaan. Dapat lagi tayo nangangaral. Hindi kayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yan. And also, yung palangga number 4, isang shield. Ibig sabihin nito ang pananampalataya, maraming po tayong distraction. Diba? Paniniwala sa pananampalataya kung saan tinuturuan tayo ng kabilisa. Pero kapatid, kapag sunod ninyo ang pananampalataya, parang may palangga na tayo, hindi po sa kasama nila. Helmet, number 5. Kaligtasan. Ibig sabihin ng helmet ay kaligtasan. Ang helmet po ay sinusuot sa ulo. Alam naman natin is, ang ulo natin is sobrang sensitive. Kapag ito natamaan, deadfall na tayo. So ganito, kaya yung interpretasyon niya is helmet para shield na ipagkaktahan yung ulo natin. Diba? Kasi delikado siya. Yung helmet natin, isa siyang buhay, dapat ito po, dapat natin dadalhin ito. Kasi isa siyang salvation. Maraming pagdududa sa ating kaligtasan. Ito yan. Marami talaga. Na nagsabing hindi maliligtas, hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan, o gumugulo ang isip natin. Kaya dapat natin isuot
na maging strong tayo sa paniniwala sa biyaya ng Diyos at kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya na mayroon tayo. Sinasabi nga, assurance of salvation and helmet is kaligtasan. Sixth ba? Ayan. Ay ang salita ng Diyos na dapat isuot natin at dalhin anuman ang kapak. Ito po ay salita ng Diyos. Lagi tayo mag-memorize ng salita ng Diyos. Ginagamit natin salita ng Diyos kapag may problema o ang ating ng kalaban. Truly, ang Panginoon Isus ay salitado na may kapangyarihan. Amen. Kaya maaaring galing natin, bigas natin ito. In Jesus' name, promise. Amen. Opo, amen. Kapag ako may nakakasulubong, nakakapag-distract siya sa akin, kundi man ako nakikinig ng worship, lagi ko siya sinasabi ng Jesus' name, sabi ng isa ka. Okay, sa tabi ko, ipipray over ko sa mga kasi invite sila. Ganun lang. So, praise the Lord po. Number 7, prayer. Kailangan po ang prayer kung saan ito ang magiging conclusion natin sa mga buhay natin. Marami po nakakalimot sa prayer. Ito yan mga kapatid. Huwag po natin kalimutan ang prayer. Ito isang mahalaga sa ating buhay bilang mananampalataya. Kaya kapag nandito na lahat sa atin gaya na banggit natin mula kanina, hindi tayo manghihina, hindi tayo matutukso, hindi tayo bibigay, hindi tayo kukurote, hindi tayo mawawala, hindi tayo mabubuwalo, magiging strong pa rin tayo Kristiyano o mga anak ng Diyos sa papaano harapin ang distraction ng ating mga buhay. So, praise the Lord. Sa pagtatapos natin na ito, ay bilang natin, number 1, number 2, number 3. Number 1, dapat mayroon tayong tapat at tibay ng pananampalataya sa ating Panginoon. Number 2, huwag mag-focus sa mga nakikita natin na paghihina sa atin. Pagkus sa Diyos tayo mag-focus lamang. Number 3, gusto natin ang ating spiritual na panangga upang manatili tayo makatayo at hindi nabubuhay at nakatayo. Praise the Lord po. Sa application natin sa buhay natin mga kapatid, may mga weaknesses tayo. May mga kahinaan tayo. Pero sumalit nakakwat. Hindi ibig sabihin ito, basta-basta na lang tayo matatangay ng kaaway o mabubuhay. Nagtagay ang Diyos na kahinaan sa atin upang hindi tayo makalimot na umasa at tumuwag at magtiwala sa Kanya. Tumawag at magtiwala sa Kanya. Mamuhay tayo sa katotohanan at sa katuwiran. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pananampalataya, sa kaligtasan, sa salita ng Diyos at sa Panginoon. Ito po nagtatapos ang ating Bible study. So, praise the Lord po niya. Kasi una na po ako ng pagpala ni Lord. Kasi hindi po ba, basta-basta yung pinagdadaanan ko. Alam yan, binigay ni Lord yung mensahe na to. Pero sakto-sakto, pwede na ako magipag-away sa oras na yun. Pero dahil na nag-aaral ako, nag-pray ako kung mga mensahe ko kay Lord. Alam niyo, binago yung puso at pag-isip ko, friends. Kaya, praise the Lord, yung puri ko si Lord sa buhay ko talaga. Hindi naman instant yung aking pagbabago, pero inuunti-unti lang yung Lord, pagbabago na puso at isipan ko. Ang dating wakit ni Rhea, maayos na pala din mabait na siya. So, praise the Lord po sa buhay ko. Praise the Lord sa ating Panginoon. Amen. Kasi hindi pwede mawala, kailangan mag-bless kayo, di ba? Kailangan mag-share kayo para karagdagan, para sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon, kung sino man din may pinagdadaanan ngayon, na ma-insert ninyo sa harapan ngayon dito, at mag-bless din sila. Yan. Sila po yung na-bless ka nga at makapag-share sila dito. Okay, si Brother Pino po. Kalampakan po natin si Brother na. Amen. So, mga distractions sa ating spiritual na buhay. Spiritual distraction from our lives. No? Ano nga ba itong mga to, di ba? Napakarami po ng mga yan. Minsan yung mga hindi maganda nangyayari sa buhay natin can be distractions. For example, nasa church tayo, nakikinig tayo kay Pastor, pero isipin natin, ano bang iluluto ko pa ng bukas? Wala pa akong pera, wala pa akong pambili ng ulam, wala pa akong pambayad ng tuition ng anak ko bukas. Ang dami natin problema and the enemy can use those to confuse you para hindi ka mag-focus kay Lord, hindi tayo mag-focus sa salita niya. Pero, yun, diba? Meron tayong hindi nakakasundo na tao, mga kapatid, mga kamag-anak. Ang dami-dami pong dahilan para ma-distract tayo sa ating
pananampalataya. Sabi ko nga, the enemy will use those to distract us. Pero alam po ba natin na hindi lang ang mga problema ang gagamitin ng kalaban. Hindi, lalo na kapag meron tayong biyaya na binigay ng Panginoon. Masaya tayo, na-promote tayo sa trabaho, may bago tayong trabaho, may bago tayong blessing na dumating. And the enemy will use that to distract us as well. No, kahit yung mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, pwedeng gamitin ng kalaban yun para mawala ang focus natin sa Panginoon. No? Ilan na nga ba yung mga kilala natin na nawala nila dahil nagkaroon ng biyaya. Marami pong ganyan. Hindi lang po sa church natin. Kahit sa lahat ng Christian churches, nangyayari po yan. May mga biyaya sila mawawala na ng bigla. So, hindi lang po yung mga masasamang bagay, kundi pati yung mga magagandang bagay ay pwedeng gamitin ng kalaban para ma-distract po tayo sa ating pananampalataya. No? Sabi nga po sa word, do not give the enemy a foothold, di ba? Ibig sabihin ng foothold, huwag mo siya bibigyan ng pagkakataong pasukan ka. No? Na lumagi siya sa puso mo, sa buhay mo. Ano nga may mga foothold na yan? Yung mga tinatago natin mga kasalanan. Di ba? Monday to Saturday, nandiyan yung mga kasalanan. Pagdating na Sunday, para tayo napakapala, tatayo tayo dito na wala tayong nagawang hindi maganda. And God knows our hearts. Yun po yung foothold. Unless i-let go natin yung foothold na yun, hindi lang Sunday, kundi Monday to Saturday, hindi po natin matatagin ng buong biyaya ng Panginoon spiritually because nga tayo pinatago. Di ba? Kumakanta tayo, tumutugtog tayo, pero alam natin, meron tayong guilt sa puso natin. That's a distraction as well. Sa ating pananampalataya. Distraction po ito. Jesus name. Ayan. Hello. Ayan. So, ayun po, napakadaming distraction. Ay, ako. Hindi ko kahit pala. Wala po. Hello. Distraction. Distraction. Hello, ayan. Ayun po, sabi ko nga, napakadaming distraction sa ating buhay pananambahan, sa ating buhay spiritual. Anong dapat natin gawin? Na-mention kanina ni Sister Ria, yung full armor of the Lord. No? Pero siguro ang i-highlight ko na lang dito, gano'n bang katatag yung road natin sa Panginoon spiritually? Paano ba katatag yung pundasyon natin? Kapag nagtaan tayo ng mga pagsubok, na pwedeng mag-distract sa ating pananampalataya, sa ating faith. No, gano'n po ito matatag. Na tayo, dadaan tayo sa ganyan. No? Minsan, balik-balik sabihin na mananampalataya ka lang, mag-pray ka lang, pero pag nandun ka na sa punto na yun, kung matitest talaga kung totoo yung mga sinasabi natin. Di ba? Tayo po lahat nagdaan tayo sa ganyan. And nabanggit natin kanina, pagyamanin lang natin yung kaalaman natin sa Panginoon. No? Immerse natin yung sarili natin sa words niya, sa salita niya, makilala natin si Lord, isip natin siya araw-araw, tapos yung Espiritu niya siyang pumahala sa atin. The Holy Spirit will act on our behalf kapag puno-puno po tayo ng Espiritu niya. So, sigurahin na po, tatagan na po natin yung pundasyon natin para kapag sa ganon, kapag nagdaan tayo ng mga pagsubok o mga biyaya, hindi po malidistract yung ating spiritual lives. So, yun na po. Yan, praise the Lord po. Sino ba po? Yan. Sino? Yes. Wait, ano gusto mag-share? Nasa sila ka ba? Ay, yun ako. Ay, hindi. Lahat. Kailangan yun. Wala sabi na lahat. Regarding sa distraction. So, marami talaga tayong distraction sa buhay. No? Marami po tayong pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. So, sometimes, mapupunta tayo sa edge, yung parang susuko na tayo. Pero ang kagandahan nito kasi, pag nabibasa natin yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia, nagkakaroon tayo ulit ng hope. Kasi ang mga distraction din sa buhay natin, isang opportunity para tayo mag-tiis. Yun ang natin binangkusta, no? Talagang dahil nakarinig tayo ng aral, tayo yung may alam, tayo ng pasensya. So talagang yung sa salita ng Panginoon na sabi ng Ephesians 6, sabi niya na isuot mo ang baluti ng pananampalataya. And then, nandiyan lahat ng sinasabi na para makatayo kayo
sa mga lalang ng or gawa ng kaaway. Kasi everyday talaga, iti-test talaga tayo para masubok kung ano tayo, para tayong isang ginto na dinadali sa isapon. So, every circumstance, every distraction is an opportunity to prove yourself sa Lord. Kasi application natin yun sa salita ng Panginoon. Na-apply natin sa salita natin. Sabi nga ng Biblia, ingatan mo ang aking puso na hindi magkasala sa iyo. Sabi ng Bible, iingatan ko ang salita mo upang hindi ako magkasala sa iyo. So, inaano ko na talagang ma-remember natin kasi sometimes hindi natin pag nandiyan na yung distraction. Talagang naano tayo na pero yung banal na espiritu kasi, nag-remind sa atin kasi nabasa ko yun once na nagbabasa ka na ng Biblia or nababasa mo to, pag dumadating naman yung situation na yan, yung mga situation na circumstances natin, nandiyan na nare-remind si Lord na itinagaw mo na hindi ka magkasala sa Diyos. Ganon ang ating buhay bilang isang Kristyano. Yun ang tinanggap natin sa Diyos yung banal na espiritu na magbibigay sa atin. Meron siyang tawag na bunga, self-control. Yun ang bunga ng banal na espiritu sa atin. So, ang inaano dito is for the distraction na nangyayari sa buhay natin, pray. And then, bigyan natin sa Panginoon kasi hindi naman natin kaya kung sarili lang natin. Kasi meron akong kilalang Christian na siya. Masyado na siya, gamit na siya sa Panginoon. Lagi siyang tinutokso ng pinsan niya. Talagang bumigay siya ng hinihilan niya yung pinsan niya dun sa labas pa ng kalsada. So lahat ng tao, nang nakita to, na-disappoint sila. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, sabi ko sa kapatid, talaga bang, alam ko ito, sinasabi na ng banal na espiritu sa inyo, huwag mong gawin. Pero ginawa ko pa rin. Tapos, ang ginawa niya, oo nga ginawa ko kasi sobrang lang sila. Pero sabi ko, hindi yan ang i-pledge natin sa Panginoon. Hindi yan ang, kumbaga, ang mga dati nating pagkatao, inapakan na natin yun kasama natin sa yun Pero ang gagawin natin, mag-confess tayo sa Panginoon. Diretso ka lang, at anong distraction na, anong pinapaisip sa inyo ng kaaway, kasi talaga kami nag-preach yung pastor sa church. Talagang may mga, pwede lang sumasabi sa isip mo na hindi maganda. Sa kapa mo, hindi naman related or may ebidensya para dun sa ito na inaano kasi gawa ng kaaway yun Pero yun na ang talagang kulit ng Panginoon sa kanyang salita na talagang nire-refer tayo. Na meron tayong banal na espiritu. Amen? Amen. Praise the Lord. Yan, may self-control. Mamaya na ako. Bigyan na ako. Sige. Sino pa po? Ito na. So, yan. Nasabi na po mostly tungkol sa distractions. Yung ma-share ko lang po is, minsan kasi yung kalaban, ginagamit ng distractions is yung mga kahinaan natin. So, dahil ginagamit nila na lang na makukuha na tayo dun sa ganun na bagay. For example, sa bagay, sa tao, o kahit sa anong tayo na kahinaan mo, na kapag ginamit niya, alam niya na masasama ka sa kanya. Pero yung pinagkaiba natin is kilala na natin si God. So, yung kahinaan na yun, sino ba yung kalakasan natin? Hindi si God, di ba? So, kapag may dumadaan sa buhay natin na ganyan, mga distractions sa alam natin na pwede tayong makuha ng kalaban. Kasi hindi madali, di ba? Hindi naman madali na labanin ng distractions or hindi siya madali ma-overcome kapag nandiyan na siya. Kasi marami distractions na pwede masabi, pero isa siguro yung mga distractions na pwede kang mawala kay God. Pwede kang idamay ng taong nasa paligid mo para mawala kay God. Pero kasi, iniisip natin na
na ginagawa nila ng kalaban para makuha ka. Pero lagi natin isipin na ginagawa lang ng kalaban lagi natin isipin na kaya may ganyan is dahil nandun si God, no? Minsan kasi yung mga bagay na ganyan is a test for us. Katulad na sinabi rin si Sharon, kung gano'n na tayo kalalim kay God. Especially nangyayari po yung mga to kapag sobrang limit na natin kay God, sobrang tagal na natin naglilingkod, tapos biglang may distraction sa darating. Usually sa mga time na ganyan dumadating yung mga distractions. So, tayo yung kailangan natin gawin is tulad na sabi ko rin na sa mensahe is, let's just always pray. Kapag lagi ka nagpa-pray, kapag lagi ka nagpa-pray, hindi mo natin makikita yung si God, pero naman natin yung presensya niya, that is the Holy Spirit, na hindi tayo yung nakikipaglaban lang ito, hindi na tayo yung Holy Spirit, para tulungan niya tayo overcome yung mga distractions sa buhay natin. So, yung kapag dumadaan yung mga kailangan natin, isipin natin na yung kalakasan natin isipin. So, ma-overcome natin yun with God. Hindi lang tayo. Praise the Lord. Ang meron akong naisip sa nito, si Sister Sharon nagdasal. Meron akong naisip sa pinanibok sa na sabi niya, binibigyan tayo ng pagsubok dahil sa weakness natin. Yung tayo natirahin ng kalaban. Tama. Okay. At alam natin na hindi natin pagbibigyan kasi nasa atin na si Lord. Magiging matakit na tayo doon. Pero naisip ko, hindi man natin gagawin yung weakness na yun. Natukso ng kalaban. Natutukso tayo. Sinusubukan tayo ito. Kinatas tayo ni kalaban dun sa faith natin dito. Kung gaano na tayo kalalim, sabi natin. Tulad ko ngayon, gusto ko lang mag-ikot kay Lord. Siyempre, salita mo siya, pero sobrang napakalalim ng kahulugan ng paglilingkod pala. Sobrang lalang, sobrang kalawak pala niyan eh. Hindi pala siya basta-basta na paglilingkod lang. Marami pala siyang process na pagdadaanan. Marami siyang ulan na pagdadaanan. Marami siyang faith na pagdadaanan. Pero kailangan ko yung botos na yun bago sa tulit. Kailangan ko yung payong na yun bago sa ulan na yun para makamit ko lang yung tunay na liwanag na gusto ko na makapaglingkod ng Lord. At yung botos na yun at saka yung payong na yun ay si Lord. So, praise the Lord, diba? Ito naman talaga. So, praise God. At sabi nga ni Sister Sharon, kaya maingat na ingat ako eh. Ingat na ingat tayo mga member ng church na nakakilala na kay Lord. Talaga sinusugiran ka ako talaga kay away. Alam niyo yun? Pero nandun pa rin pagpipilin. Kaya nag-divert ako ng ibang isip ko. Nag-divert mo talaga para malibang ako. Talagang ibang naman ako, praise the Lord, diba? At sabi ko man na, mananatili sa iyo. Diba? Sabi praise the Lord. Sino pa yung mag-insert? Sister Irene. Okay lang. Si Sister Sharon na may naipulot ako. Sister Bear, may napulot ako. Kay Brother Pipi na. Isa-isa ko, test kay Brother Pipi. Kay Sister Bear, nung date, nung trial, diba? Sister Sharon, pag-away, sila bumulot pinsan. Pag ako, ilan sa bulot ako, pati ako. Ito man. Ano yung nandiyan yung pag-inat ni Lord? Alam mo yun? Yung Holy Spirit nandiyan niya. Ito, sabi Sister Sharon, yung Holy Spirit sisip niya yung gawin niya. Diba? Anak ng mga ni Lord. So, super dadami na pinagdaanan. Ikaw pa kaya na ganyan. Ang kapulit lang, kuldok lang yan. Hindi mo pagkakasin siya. Kasi Lord ka, diba? Pinatay nga si Lord. Ikaw ba? Pinatay ka ba? Hindi naman. So, kaya natin yan. Hindi na pa po mag-isip. Oh! Praise the Lord! Ano po, nakaka-bless, pero meron siyang dito, yung ouch, no? Kasi lahat tayo naman. No? Kasi, sabi nga, Christian life is not easy. Totoo po yun, no? Na bilang Kristiyano, hindi po mawawala yung kaaway. No? Kaya lagi po tayo sensitive, mapagmasid, no? Kasi, minuto, segundo, nandiyan ang kaaway para pasukin ka, sabi ng King. And distraction siguro hindi talaga mawawala yan hanggang nabubuhay tayo. Diyan tayo tumitibay sa libro. No, na napaka-importante na meron tayong
Lord sa ating buhay, lalo na ngayon sa panahon natin, no? I remember yesterday, meron ako interview, no? And then sabi ng interviewer sa akin, sabi niya, kung meron famous person na gusto mong ma-meet, sino at bakit? At ang sinabi ko si Pastor Stephen Cano, no, kakaiba yung sa akin, yung sa kanila, famous person talaga, si Elon Musk ba yun? Yun, yung mga international na. Tapos, bakit, sabi? Kasi sa panahon ngayon, sabi ko, nandang sa kuna, ang daming krimen, mga earthquake, sabi ko, mga malakas na bagyo, and mga tao na nawalang pag-asa. Sabi ko, meron nga sa news, di ba, nagpakamatay, pamilya sila, tapos nilimbon yung bahay nila, nawasak yung bahay, tapos nagpakamatay sila. So sabi ko, para i-share yung words ni Lord, sabi ko, para yung mga hopeless people, sabi ko, magkaroon sila ng pag-asa, liwanag sa kanilang buhay. Sabi ko, kahit naman hindi mga Kristiyano no? Matitirin yung kaaway sa kanila. Marami nagdodroga, yan, no? Nagpapatay ng tao. Pero tayo, papalad tayo kasi tinawag tayo ng ating Panginoon bilang ating anak niya. Yan lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko pag matukwento sila, ganyan na, pati sa akin, sinachallenge ko yung sarili ko. Sabi ko, kung papansinin natin yung mga kaaway, gano'n, siguro iparamdaman na lang natin sa kanila yung kabutihan. Sabi nga lang, their enemies, diba? Sa pagmaraan na makita nila sa inyo, makita nila sa atin na, okay, ganito pala maging mabuti. Ganito pala yung feeling na, yung pang ikaw yung maging liwanag sa kanila, no, sa mga ibang tao. Kaya, mahirap talagang mabuhay sa mundo na nagkipagbakat. But sabi nga ni Lord, this battle is not for you, but also for me. Sabi nga no, kasama natin siya sa mga pagsubok na pinagdadaan natin. No? Yan lang po lang natin tandaan na hindi lang tayo nag-isa na nandiyan siya. Hindi man physical, but spiritual. Yan, praise the Lord. Naging mabuti. Yan, word naging mabuti. Totoo naman po no, yung word ng mabuti. Maging mabuti na lang tayo kaysa maging masama tayo. Ano siya? Masama maging mabuti. Hindi maging mabuti na lang po. At kapag naging mabuti tayo sa biyaya ng Lord, sila nalululo lahat eh. Eh, si Lord din. Diba? Kaya kapag may nagtutuso sa atin, kapag may instruction sa atin, kailangan natin maging matibay. Kasi para malululo lahat si Lord. Kahit anong gawin ko dito, sasabihin, tsaka daw paninin, hindi kaya kapatid, di ba? Kasi inisip ko, yun naisip ko si Lord. Alam mo, para si Lord lang yung ma-praise, si Lord lang yung mag-glorify sa buhay ko. Kasi sinuko ko na yung sarili ko. Wala na si Ria, patay na si Ria. Hoy, niyayangyan na akong kaway. Wala na po si Ria. Si Lord lang po yung si Lord na yung nandito. Kumbaga, si Lord na talaga, mamatay na ako talaga. Ito wag natin limitiin, limitiin yung kaaway. Super power niya, si Espiritu. Nagamit siya ng ibang tao, Espiritu din na yung divert sa dati. Pero kailangan natin makarasa. Sa President. Sino ba po? Dito? Saka? Sayang. What are your spirit? Si Holy Spirit, sige po. Wow, tingnan. At pinakatan niya masabi ni Holy Spirit. Tawag po, alam ko malangit. Baka lang video lang ako buhay na lang. Siguro kung may galit ko sabi sa watch so that you will not fall into temptation. The spirit is leading, but the flesh is weak. Ibig naman po yung minsan alam natin na mali, pero nagagawa pa rin natin
Di ba minsan, yung mga ganang bagay, alam mo na mali, pero nung-work ka pa rin, important is sa akin kasi nangyari yun. So, yung ginamit ni Sita yung kahinaan ko. Ginagamit ko si Sita yung kahinaan natin. So, dapat ilalagay natin yung sarili natin. Yung mga kahinaan natin, isusurrender natin kay Lord. Kasi di ba sabi lang nga natin, ginagong na kapal. Wala na yung dati natin yung pagkatao. So, kung ano man yung dati natin dito, na ginagamit ni Sita na binabalik niya sa atin, i-review ko natin. Kaya dapat aware din tayo sa sarili natin. So, watch and pray so that you will not fall into condition. The Spirit is really what our precious is. So, malalabanan po natin yun. Siyempre, by the way, what we have to At saka alam nyo, hanggang sabi ko nga kay Pastor, isang last na sigarap ko kay Pastor, lahat ng ko. Sabi ko kay Pastor, nag-aalala din siya, sabi niya, magpakatibig ka, sabi ko, hanggat nandito ako sa fellowship, hanggat nandito ako sa gawain yun, hindi at hindi makakapasok ang kalaban sa akin. So, kailangan mga kapatid, bilang Kristiyano, huwag tayo mag-iwa-iwalay. Kailangan lagi tayong nagkakasama-sama para yung faith natin is nag-iwalay at nag-iwalay. So, thank you mga kapatid sa mga sharing natin at sa mga natutunan natin. Glory to God and praise the Lord. Ayan. So,